natin blessing, pero tayo mga empleyado ng DTI, kaya malakas tayo sa gobyerno. At magaganda yung mga inaw. The faithfulness of God. Pati yung kanina, quarter na kanina? O, trio. Trio, tatlo, di ba? Salamat po. Blessing po yung mga ginamit. Yan talaga ang ating kailangan. At yan ang kailangan ng tao sa buong mundo. Pag-asa sa katapatan ng Diyos sa habang panahon. Now, let's read in this book, Romans chapter 5, the book of Romans chapter 5. At ang Roma, kapitulo 5. Romans chapter 5. Okay, ang gabay pinanya na ay ating pumasahin mula talatang 3 hanggang 5. Romans chapter 5, verses number 3 to number 5. Now, verse number 3, ano kayo? And not only so, but we glory in tribulation. Now, sino itong tinutukoy dito na natutuwa sa kabila ng kapighatian? Sino ito? Nasa number 1 ang sagot. Okay. Therefore, being what? Justified by faith. Yung mga tao na pinapaginsaktan sa pananampalataya at may kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Yesu Kristo. Yes, yung mga taong nakakilala, nagsitanggap sa ating Panginoon Yesu Kristo, pinapaginsaktan at may kapayapaan ng Diyos. Sila yun. Amen? Amen? In verse number 2, by whom also we have access by faith into this grace. You see, nakalalapit sila sa Diyos ng diretso. Wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. And then number 3, and not only so, but we glory in what? Kaya, bagamat may pagsubok, may kahirapan, daranasan, may gloria pa rin pinutukoy. Amen isa? Meron pa rin glory. In what? In what? Alright. You know why? Sa pag-isa, no? Isa sa basihan ng katiyakan mo ng kaligtasan ay iyon nga, glory in tribulation. Yung mga pagsubok ang siyang nakatutulong pa upang sabi mo nababalidate mo yung pananampalataya ng Kristo. Kaya sa kabila ng tribulation, meron kang glory. Okay? Knowing the tribulation worketh what? Number 3. Anong naidudulot ng trials or tribulation sa Kristiyano? Okay. Natututo kang magtiis. Diba alam mo? Hindi mo matutuhan yung patience kung walang tribulation. Diba alam mo? Amen? Amen? Okay. And then patience is what? Anong susunod? So, ito mo? Patience, experience. Kaya yung isa? Sa loob ng 30 taon ng Calvary Bible Church, natuto tayo, may mga bagay tayong pinagtiisan. Iba lang yung isa? Amen? Mula doon, napunta rito. Amen? Natutong magtiis. Amen? And then, may karanasan tayo. Iba lang yung isa? Amen? Kaya kaganyan, pagka magkahiging pa tayo, pag may mga nagtestimony ng mga nagmi-mission, may mga churches na sa aming mahirap, nagpagano'n tayo. Bakit? Naranasan namin yan. Nakikinig ka sa akin? Naranasan namin yan. Okay. At sa mga karanasan yan, natutulungan namin magtiis yan. Amen guys na? And patience, experience what? Pakalabas? Hope. Diba? Amen guys na? Sa kabila ng tribulation,
sa kabila ng pagtitis, may pag-asa tayo at umaasa tayo. Bakit? Sapagkat yung Diyos na ating pinaglilingkod ay siya nating pag-asa. Amen? Amen? Oh, and number 5. Nasundan niyo ako? Pag hindi ako sundan, pag hindi niyo ako nasundan, hindi niyo maintindihan yung pag-uusapan natin. Okay? Alright. And then, verse number 5, and hope. Okay, hindi niyo? Sa loob ng 30 years, yung Diyos na inasahan natin, hindi naman tayo napahiya. Nasundan niyo ako? Ika na ng pagkuha ng mensahe. Okay? Ika na ng pagkuha kapag nagdidibosyon ka. Iniisa mo. Nakalipa? Oh. At yung pag-asa naman, hindi naman tayo napahiya. Okay, bakit? Because what? Okay, natin, okay? Hindi yung love mo, ha? Hindi yung love mo ang sumagana. Kundi yung pag-ibig ng Diyos ang sumagana na buhos pa sa atin. Okay? And hope, make it not ashamed. Because of what? Because the love of God is shed abroad in our heart. Na buhos sa atin yung pag-ibig ng Diyos. Now, sa paanong kaparaanan na buhos ang pag-ibig ng Diyos sa atin? By what? By what? By the Holy Ghost, which what? Alright. Sapagat nananahan sa atin yung banal na Espiritu. Diba namin? Yun ang nagpaunawa at nagpadama sa atin ng pag-ibig ng Diyos. Sa kabila ng tribulation, sa kabila ng pagtitiis, may pag-asa pa rin tayo. Sapagat ang ating inasahan ay yung Diyos natin na naghandog ng buhay para sa atin. Amen? At habang umaasa, habang naghihintay, yung pag-ibig naman niya ang buhos sa atin. Amen? Bagamat nagtitiis, payapa tayo. Bagamat nagtitiis, panatag tayo. Amen? Sapagkat yung Diyos na ating inasahan, hindi naman tayo napahiya. Sa loob ng 30 years, marami tayong dinanas. But sa loob ng 30 years, hindi tayo napahiya sa ating Panginoon. Sige natin pag-usapan like the hope that make it not ashamed. Yung pag-asa, no, na hindi tayo napahiya. Panginoon, maraming salamat sa iyong kabutihan. Maraming salamat sa loob ng maraming taon na kami po'y nakaranas ng iyong katapatan. Sa gabi nito, my Lord, ako'y umaasa pa rin sa iyo na maihatid ko yung mensahe mo ayon sa iyong kalooban, kagustuhan. At ikaw yung kung nabigyan namin ng kasiyahan sa gabi po na ito. Salamat po sa iyong kabutihan sa pangalan po ng ating Panginoon Jesus. Amen. Okay, the hope that make it not ashamed. Okay, yes, and yes, hope is something na kailangan nating lahat. At itong pag-asa nito ang hinahanap ng maraming tao. And thank God, hinahanap din na nasa atin naman ngayon. Amen, you said? Amen? Sila nagkahanap pa. Bakit? Sapagkat wala pa sila sa Panginoon. At yun ang ating inaalok sa may pag-asa kay Kristo. May pag-asa sa Diyos. Alright? Okay, ngayon. Bago ko ituloy, no? Okay, hindi ko munang ibigay ito para maging clear tayo. No? Okay, okay, yes, tayo may pag-asa. Sino naghahanap? But where our hope is not found. May mga bagay na hindi mo matatagpuan kailangan ang pag-asa. Okay, una-una, no, ang pag-asa ay hindi mo matatagpuan sa sanlibutan. Okay, where our hope is not found. Number one, not in this world. Sa mundo ito, walang pag-asa. Ibalik yourself? Sa mundo ito, walang pag-asa. In 1 Corinthians 15:19, sabi ni Pablo, kung sa mundo ito lamang tayo aasa, tayo sa lahat ang kawawa. Napasin ba yun? In this world, walang pag-asa.
Amen, isa? Amen? Lalo papasama. Tama? Walang kapayapaan. First Peter 15:19. Secondly, okay, not in human government. Ano sabi ko? Number one, not in this world. Tama? Tama naman eh. Okay? Secondly, not in human government. Wala. Amen? Okay. As a Christian, we know better na hindi ito mga politik ito ang pag-asa natin. Wala. Bulok. Amen? Okay. Sabi nga ng Bible, okay, it is better to trust in the Lord than to put confidence sa mga prinsipyo na yan. Okay? Thirdly, not in money. Diba? Ang tawag ng 1 Timothy 6:19 sa riches, uncertain riches. Kasi hindi ka makakasigurado kung bukas ay paling pera mo. Amen? But in the living God, siya yung ating pag-asa na nagbibigay sa atin ng lahat ng bagay na ating na-enjoy. May mga bagay tayo sa buhay natin, hindi kayang bilhin ng sarili. Pero salamat, meron tayo. Number 4, not in self, maging sa ating sarili, hindi tayo nakakaasa. Sabagat yung ating lakas ay panandalian at lumilipas. Amen? Amen? In mo si Brother Bravo, si Brother Ninyo, si Brother Nestor, si Brother Paulo, ang lalakas niya ng araw. Ngayon, di ba? Diba? Amen? Para, Nestor, kaya bang mapako ng mga 20 daitan, dire-diretso? Gugulong ka na lang, di ba? Si Paulo rin, dati lakas din eh. Amen? You follow me? Not in self. Sabi ni Pablo sa Romans chapter 7:18, sa lamang ito, walang tumatahan mabuti. Amen siya? Ang ating katawan ay what? Yung nakalagay sa mga box, handle with care. Di ba? Parang babasagin. Okay? But thank God, Christian, we will never be ashamed, okay, sa ating Diyos. In Psalms 39 and verse number 7. Psalms 39 and verse number 7, kung hindi mo susundan nyo, sabi ng Bible, and now, Lord, what wait I for? Di ba yun? At ngayon, Panginoon, okay, anong aking mahihintay? My hope is in Thee. Yes, ang ating pag-asa ay ang ating Diyos. We will never be ashamed for having given our lives sa ating Panginoon Kristo. Siya ang ating pag-asa. So, ating number 1, Christ Jesus is our hope. Amen. And sino ating pag-asa? Yes, ang ating Panginoon Kristo. In 1 Timothy chapter 1 and verse number 1, 1 Timothy 1:1. Tingnan niyo po. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the commandment of God, our Savior, and the Lord Jesus Christ, which is our what? Yes, siya ang ating pag-asa. Amen? At talagang ating maasahan. Alam mo, listen carefully. Pag hindi ka magiging maingat, kapag ang pinag-uusapan ng ating Panginoon Kristo, pag hindi ka magiging maingat, matatagin ka ng Diablo na ang pag-iisip mo ay yung Kristong pinag-uusapan mo ay yung nabuhay 2,000 taon na nakanakaan. Nasunod niyo ba ako? Isip? Pero maling kaisipan na yung Kristong pinag-uusapan na ituturo mo yung nabuhay at lumakad ito 2,000 taon na ang nakakaraan. Mali yun. Yung Kristong ating pinag-uusapan, buhay na buhay noon at buhay magpahanggang sa ngayon. Narito siya sa ating gitna. Amen? Lumalakad sa gitna natin. Kapag nag-aaway na tayo, umaaway na kasama natin. You see? He is our hope. Okay? At our hope rests on the resurrection
of the Lord Jesus Christ. Namatay siya para sa atin at nabuhay naman muli at buhay magpahanggang sa ngayon. Siya yung ating pag-asa. Okay? Di hindi tayo binigo at hindi tayo nabibigo. Amen yun siya? Kaya matibay ang Calvary. Bakit? Sapagkat ang pundasyon nito ay walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo. Amen? Siya ang ating sinasamba. Siya ang dahilan ng lahat ng ating magkatipon. Amen siya? Siya ang sentro ng ating awitan. Siya ang dahilan kung bakit na nagkakaloob. Amen siya? Siya ang dahilan kung bakit tayo humahayo. Siya ang dahilan kung bakit namimigay tayo ng trak. Siya ang ating pundasyon. Amen siya? Amen? Christ, Jesus is our hope. In 1 Peter chapter 1 and verse number 3. 1 Peter chapter 1 and verse number 3. And verse number 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. You see? Kaya purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na ayon sa Kanyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli ng ating Jesucristo sa mga patay. Christ is our hope. And our hope is rest on the resurrection of Christ. Buhay siya na ating inaasahan. Buhay siya na ating pinag-uusapan. Okay? At ang mga oras mo na ngayon, no? Siya'y magbabalik na muli. Kaya nga, our hope ay hindi lamang nakasalalay sa kanyang pagkabuhay na muli, kundi ito rin naman nakasalalay sa kanyang muling pagpapakita sa kanyang pagbalik dito. Amen? Yung ating inaasahan, isang araw mo lang magpapakita sa atin. Nakadisunod ba ko? Isang araw mo lang siya na ating inaasahan, siya na ating sinasama, magpapakita sa atin. Magpapakahaya. Nakalimutan ba ako siya? Kaya Christ is our hope. Ayun ulit, the word hope, hindi ito yung sana o baka sakali. Hindi yun yun. Yun ang hope ng mundo. Yung ating hope, living hope. Okay? The hope in the Bible speaks about our confidence in God. Di ba? Hope in the Bible speaks of our confidence in God. Yan yung ating confidence, lubos na pagkakatiwala. Our confidence is based upon what Christ has done for us in the past and what He will do in the future. Di ba namin? Amen? Yung ating past, pinatawad niya. Nakikinig niya sa akin? Amen? Tayo ay kanyang pinapaging sakdal. Okay? Ano yung kanyang pangako sa atin in the future? Babalik siyang muli, kukunin lahat ang nanalig sa kanya. Amen? Amen? At lubos ang ating pagkakatiwala doon. Tama ba ako? Lubos. Walang duda. Bakit? Sapagkat siya muling nabuhay. Kaya tayo, okay, ibang klase ng ating hope. Meron tayong lively hope. Liwanag ba? Yung ating pag-asa ay buhay ng pag-asa. Sapat yung ating inaasahan ay nabuhay na muli, pinapaging sakdal tayo at muling magbabalik para pa rin sa ating. Kaya Christ Jesus is our hope. And secondly, the Bible confirms our hope. The Bible, the Word of God, confirms our hope. Kinumpirma.
Ano sa tagal confirm? Confirm. Pinagtibay. Amen? Pinagtibay ng salita ng Diyos yung ating pag-asa. And remind you, in Matthew 24:35, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Amen? Amen? And the Bible is what? Okay, ito po yung natatag. Okay, ito po yung nagdalatag, no? Sa langit, no? Yes, the Bible confirms our hope. Okay? Okay. Psalms 119, 80 to 81. Psalms 119, 80 to 81. 119, 80 to 81. Nandiyan na kayo? Alright, tayo nga, let my heart be sound in thy statutes, that I be not ashamed. My soul fainted for thy salvation, but I hope in thy what? In thy word. Notice verse 89, lahat tayo. Ready? Forever, O Lord, thy word is what? Settled in heaven. Kita niyo? Settled. Okay. Kuhitin niyo po yung settle. Uulitin ko lang yung dahil yung binabanggit sa inyo ng mga nakaraang panahon. Naguhitin niyo yung settle. Ano siya na settle? Tapos na. Tama ba? Tapos na. Settle na. Wala nang babaguhin pa. Tama? Amen? Yung ating usapan, tapos na. Settled na. Tapos na yan. Wala ka dalagdag. Diba namin? Tingin sa akin. Okay, ano ibig sabihin? Forever. Ibig sabihin is what? Okay, mula pa lang pasimula, bago pa natatag ang sanlibutan, ang Bible ay what? Settled. Diba namin? Bagamat uti-uting natanggap nila Moses, nila Jeremiah, kay Isaiah, yung mga pahina, pero yung kabuuan ng Bible is what? Again, settled. Tapos na nun. Maliwanag ba? Amen? Kaya sabi ng Revelation chapter 20, wala nang idadagdag, wala nang ibabawas. And that clear Christian, yung ating pag-asa is what? Kinonfirm ng salita ng Diyos. Amen? Hindi magbabago. Maliwanag ba Christian? Hindi magbabago. In Titus chapter 1, verse number 2, in hope of eternal life, ipinangako ng Diyos na hindi makapagsisinungaling buhat pa lang, pakalakas, panahong walang hanggan. Sa pag-asa, sa buhay na walang hanggan, ipinangako ng Diyos. Paliwanag ba? Yung buhay na walang hanggan ay daw, ipinangako ng Diyos. Nung nasaan ang mga pangako ng Diyos? Nasaan? Kita niyo? Amen? Kaya yung ating pag-asa, yung ating pag-asa, hindi nakapasa sa ating damdamin. O ano bang mangyayari sa mundo ito, ang ating pag-asa, iba, konfirmado ng salita ng Diyos. Dito tayo nagpapahinalay. Alright? Yes, Christ is our hope. And the Bible confirms our hope. In Romans 15, verse number 4, yung ating tinatawag na pagtitiis, no? Pasensya, at ating kaaliwan, ay itong salitang ito ang nagpapatibay sa atin. Ito yung nagbibigay sa atin ng pag-asa. At ano ba? Comfort sa panahon tayo ay nasusubok at nangangailangan ang mga pangako ng Diyos. Kaya nga yung ating inaawin, di ba? Standing on the promise of God. Sa mga pangako, tayo ay umaasa. Listen yourself, naman nyo, okay? Hindi sa pangako ng tao, kundi sa mga pangako ng Diyos na hindi makapagsisinungaling.
the Word of God confirms our hope. Maraming tao, sila mismo ang tumatapos ng kanilang buhay. Bakit may mga tao na tinatapos nila yung buhay nila? Anong dahilan? Kawalang pag-asa. Diba? Kawalang pag-asa. Iba na babalik, bakit kawalang pag-asa? Diba? Pero salamat sa Diyos. Tayo, may pag-asa. Amen? Amen? Amen. Ano yung number one? Sino yung ating pag-asa? Number one? Christ. Jesus is our hope. Amen? Pangalawa, yung ating pag-asa, pinapagtibay ng what? Ng kanyang salita. Amen? Mga pangako, doon tayo umaasa. Kaya nga, matuto kang umasa sa Diyos. Liwanag ba? Huwag kang umasa sa gobyerno, huwag kang umasa sa sarili mong kakayahan, huwag kang umasa sa tao. Liwanag ba? Huwag kang umasa sa kayamanan, uncertain yan. Umasa tayo sa Diyos na buhay, si Kristo na buhay. Amen? At ang kanyang pangako, doon tayo nagpapahingalan. Now the blessing from our hope. Number one, number one, okay. Lagi mo tatandaan, number one, we are saved by hope. Ano ba? Tayo ay naligtas sa pag-asa. Amen? Hindi ba umasa tayo sa John 3:16 na sino man sa kanyang mananampalataya ay hindi mapapahama kundi magkaroon ng pakita mo, naligtas tayo sa pag-asa. Amen? 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 At alam natin na anuman ang maganap, hindi na mawawala yung ating kaligtasan. Bakit? Pumasok tayo sa kanyang pangako. John 10:28, hindi ako nakakapit sa Diyos. Ang Diyos na may kapit sa akin. Amen? Pinagbigay sa akin ang buhay na walang hanggan. At anuman ang maganap, hindi ako hahakulan. Amen? Sabang umasa ako sa chapter 24. Sabi niya, verily, verily, I say unto you. Di ba naman? Amen. Ang nakikinig ng aking salita at nanampalataya, amen, ay hindi na papasok sa paghahatol. Nalimit na from death unto life. Amen? We are saved by hope. Yun ang number one na blessing sa atin. Amen? Naligtas tayo sa pag-asa. Okay. Secondly, we have a living hope. We have a living hope. Ito yung pangalawang blessing sa atin. Ang ating pag-asa, buhay na pag-asa. Sapagkat hindi tao ang nangako, kundi buhay na Diyos ang nangako. Amen? Buhay na Diyos ang nangako. Meron tayong livelihood. Amen? Amen? Pagkina, hindi tayo nakasalig sa pangako ng tao o pangako ng politiko. Nakasalig tayo sa pangako ng Diyos na buhay. Kaya meron tayong living hope. We have living hope. No? Hanggang kamatayan, may living hope tayo. Amen? Na tayo kanyang muling bubuhay. Kung paano siya nabuhay mula sa mga patay. Amen, isa? In Romans 5 and number 2, we have a rejoicing hope. Itong pag-asa nito, no, na nasa Panginoon at pinagtibay ng kanyang salita, ito rin ang nabibigay sa atin ng lakas, rejoicing. Nagagalak tayo. Amen, isa? Nagagalak tayo. Bisa, nawawalan tayo. Si Justin, wala na si Justin. Alam ko, ano nangyari, Justin? Umasa ka, tapos tayo mas maganda.
Ano, bakit? Siya pag-asa natin eh. Hindi tayo magkakaroon ng attitude na nagaganap tayo sa kabila ng tribulation kung wala tayong pag-asa sa Diyos. Amen? Ano man ang mga Romans 8:28. Tama? Amen kasi? Ito ang ibig sabihin ng what? We have a what? Rejoicing of we glory in tribulation. And rejoice in hope of the glory of God. Amen? May mga mahal tayo sa buhay na nauna sa atin. May mga mahal tayo sa buhay na iniwan ang mga minamahal nila. Of course, napipighati tayo, napipighati ka. Alam ng Diyos kung dinaranas mo, pero sa kabila ng lahat, saka yung bang sa inner, pero ka pa rin rejoice kahit pa paano, knowing na magkikita kayo muli. Amen? Knowing na nasa piling na sila ng Panginoon, na kanila sila ba inibig pag pinaglingkuran, bagamat hindi nila nakikita, pero ngayon, nakikita nila. Amen siya? Pero kahit anong klaseng hope, kalabas, rejoicing hope. Amen siya? Yun ang meron sa taong si Kristo ang kanyang pag-asa. Yun ang meron sa isang Kristiyano na kanyang pag-asa, yun, pinagtibay ng Word of God. Pero siya living hope, rejoicing hope, and glorious hope. Glorious hope. Colossians 1:27. Colossians 1:27. Kaya nga, ano man maganap, kaysa umasa tayo sa Panginoon. Amen? Pangalawa, ang hawakan natin at maging matibay tayo sa Kanya. Ano yung hawak niyo? Salita. Amen? Alam niyo po yung kanyang salita. Ang hawakan mo yan. Okay? Buhay yung pag-asa mo. Okay? Maging kagalakan mo ang Panginoon. And number 4, we have a glorious hope. To whom? Pakalakas, to whom? God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles. Ano yung mystery na yun sa mga unbeliever? Which one? Christ in you, the hope of glory. Ano na ito? Christ. O, nasan si Christ? In you. In me. Nasa nakatira sa'yo. Okay? Siya yung hope of glory. Yes, Bishop? The Lord lives within us. Ako niyo po ako? Yung salita, Christ in you. Anong ibig sabihin? Christ lives within you. Ako niyo po ako? Christ lives within us. Okay? So is the reason kung bakit natin hope of glory. Because Christ lives within us. Ako niyo po ako? Amen? Siya bakit siya nasa atin, ano bang ibig sabihin? We belong to Christ. Ano ibig sabihin ng within us? Ano ibig sabihin na si Christ nasa atin? We belong to Christ. We belong to God. Tayo ay tao ng Diyos. Amen? Kaya nga, listen carefully. Kaya nga, maaaring hindi mo kayang tanggapin kapag hindi mo nanawaan. Pero kung talaga ikaw ay nasa Panginoon, nabubuhay ka para kay Kristo talaga, ang sanlibutan na napopood sa iyo. You follow me? Kaya talaga magkaminsan, listen carefully, ipinupwera ka nila sa grupo nila. Ako, naunawan ako na iba. Iba pa kayo naunawan. You follow me? Ipinupwera kayo nila. Even ang puso ko nagsabi, okay, hindi nila ako kilala, pero kilala nila ako. Ano sabihin mo? Paano sabihin mo? Talaga magkami dumadaan siya na ipinupwes, para bang hindi siya kilala siya. Bakit? Bakit ano nila? Sa bakit tayo yung mga tao ng Diyos.
Kaya we belong to Him. Okay? We are assured of heaven. Kung paano si Christ ay nasa heaven, tayo rin sa kalunan ay tutuon din. Sabagat yun ang kanyang pangako sa atin. Kung saan ako naroon, doon din naman kayo. Naliwanag na kapatid? Meron tayong glorious hope. At yung glorious hope na yan, si Christ, ano mga isip? Okay? Ito rin po yung purifying hope. Ito yung mga blessing, mga pagpapala ng pag-asa natin. Si Kristo at ang kanyang salita. Number 4, we have a purifying hope. Pagpapalino pala yun. Purifying hope. Ito yung lumilinis po ng ating pagkatao. Habang tayo naghihintay, lumilinis po tayo. Nililinis niya tayo. Hindi natin ibig na tayo madatnan niya, no? Na hindi tayo handa sa kanyang muling pagparito. Okay? Idadagdag ko pa ito, ihahabol ko. Parang pareho ito nung binigay ko, no? Things hope in Christ produce. Ano ang idinudulot ng pag-asang ito sa atin? Dadagdag ko pa, no? Okay. It produce watchfulness. Hope in Christ produce watchfulness. Pangalawa, comfort. Nakunin po, ano muna? Okay. Pangalawa, comfort. Pangatlo, abiding. Pang-apat, service. Panglima, purity. Oh, yes. Okay. Hope in Christ produce watchfulness. Kapag kasi talagang siya yung inaasahan mo, nakapokus ka sa kanya, nakikinig ba ka sa akin? Nagiging maingat tayo. Kasi umaasa tayo sa kanya eh. Amen? Nagiging maingat, nagiging mapagbantay ka. Amen, Christian? Watchfulness. Hindi mo ibig madat ng kanya na hindi ka handa. Ano yung pangalawang na ipaproduce ng hope in Christ? Pangalawa, comfort. Naaaliw ka. Di ba? O naman ang pagdaan mo, meron ka pa rin, naku-comfort ka pa rin. Sapagat sa Kanya ka umaasa. Ano yung pangatlo? Abiding. Amen? Nananatili ka sa Kanya. Ayaw mo mapalayo. Nag-iingat ka, baka mapalayo ka. Kaya hindi ka para magbastay kung si Kristo ang iyong pag-asa. Okay. Ano yung sumunod? Service. Matapat na paglilingkod. Naglilingkod ka kasi na umaasa ka sa Kanya. Amen? At yung paglilingkod mo, ising ka pala, hindi ka naging nawawala ng pag-asa na hindi mo bubunga. Alam mo, may bunga. Alam mo, yung paglilingkod mo, hindi walang kabuluhan. Bakit? Kasi confirmed by the Word of God eh. Amen? Amen? Ano yung pangulit? Yes, purity. Purity. Kaya ba din? Okay. Umasa ka sa Diyos. Amen? At panghawakan mo yung Kanyang mga salita. Amen? Minsan may karamdaman. Minsan kala mo kukuhanin ka na. Pero wag mo na umasa ka. Hanggat hindi pa siya tapos sa'yo, hindi ka mawawala. Amen yun siya? Amen? Minsan biro-biro pero parang totoo eh. Kapag ninervous ka, kumabuti na ako. Hindi pa. Nervousin ka, matakot ka, kapag matapang ka. Kayong mga nakasakay na sa aeroplano, asa kami nung nakasakay na sa aeroplano? Pag ano, take ka pa ba yun ito? Baka yun sa plaza, ha? Ayun,
ba? Yung nag-e-empake sa empake, di ba? Parang uhulog ka. Talagang takot na tukot ka. Hindi na magkikita ang pamilya ko. Ano po, anyan ka pa? Sabi siya pa, pag takot na takot ka, baka matay ka, hindi pa yun. Kasi meron tinatawag na dying grace ng Diyos. Kahit na binigay niya kay Stephen at binigay niya sa mga Christian during the dark ages na habang sinusunod ng buhay, umaawit pa sa Panginoon. Alam mo, pag binabasa ko, hindi ko matagalan. Ganun pala ang tao, parang plastic. Pag sinusunod mo, naglalaglaga ng balat, naglalaglaga ng kainga. Pero umaawit ng papuri kay Kristo. Ang tawag ng dying grace. Meron ganun Diyos, kaya matatakot sila. Kaya matakot ka pag hindi ka takot mamatay. Amen? Amen? Sapagat may pag-asa sa Panginoon. Amen? Sa Kanya ka umasa. At panghawakan mo yung Kanyang mga salita. And let me know Christian, ang ating pag-asa, hindi humihiyang. Amen? Meron tayong hope that maketh not ashamed. Bakit? Sapagat buhay ang ating pag-asa. At isang araw mula ngayon, magpapakita pa sa atin. Amen? Umasa ko sa Diyos. Tayo na rin.